Uy, putang ina nyo, hindi ko nilalabas. That's a very private picture! Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigin mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Joke lang, ngayon pa lang nagsisorry na ako. I am sorry, no? Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Senator Rodante Marcoleta. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaking? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang 2 uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag na mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc., yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP,
na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala na pong wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Mr. Chair. Sa temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na tayo. So ito na mga kababayan, no? Hindi po pinalagpas ni Senator Rodante Marcoleta itong ginawa sa kanya ni Vice Ganda doon sa kanilang concert sa Araneta Coliseum, no? Na kung saan ay pinagtawanan yung mukha ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Pero yung picture kasi ni Vice Ganda flash doon sa screen, no? At kunwari ay react siya doon, mga kababayan, bakit daw pinalabas. At syempre tawanan yung mga tao, although hindi naman bago yung kanyang jokes na yun, pinapakita yung mga mukha niya before, no? Or kahit yung mukha niya nang walang makeup, walang wig, mga kababayan. Pero iwan ko, marami pa ring mga taong nagtawanan, no? At yun nga, nandoon pala si Senator or dating Senator Grace po, mga kababayan, na kung saan tawang-tawa rin at minention ni Vice Ganda na tawang-tawa. At bakit nga daw hindi nila tingnan, no, itong mukha ni Senator Marcoleta kung matatawa ba sila, mga kababayan. So dito po nag-umpisa yung kwento, mga kababayan, at ngayon binalikan ni Senator Marcoleta itong si Vice Ganda at sinabi niyang napakawalang hiya ang taong iyon, although hindi niya minention, pero si Vice Ganda naman yan, mga kababayan, no? Yung kanyang tinutukoy na nagwalang hiya sa kanya doon sa concert. At ngayon, isa sa mga sponsor ni Vice Ganda, mga kababayan, ito yung Game Zone, isang online gambling platform na kung saan ay inimbestigahan na, sinimulan na ng mag-imbestiga itong mga senador natin para dito sa mga online gambling, mga kababayan. At itong Game Zone nga ay isa sa mga sponsor at ini-endorse ni Vice Ganda na isang online platform, no? Online gambling platform na kung saan ay pinapa-imbestigahan na or inimbestigahan ng mga senador, mga kababayan, na itong mga online gambling platform. At pati po dito, no, pati rin dito sa lower house yata meron po silang ginagawang investigation dito, na alarma na rin sila dito, mga kababayan, sa pagdami ng mga online platform, no? Online gambling platform. At nais nilang ma-ban ito, mga kababayan, total ban, no, sa lahat ng mga online gaming platform, no, online gambling platform, dahil marami na pong mga Pilipino ang nasira yung buhay dahil dito. So nawala lang nga po yung online sabong, mga kababayan, pati yung Pogo tinanggal na, pero ito naman yung pumalit, mga kababayan. At kitang-kita mo dito yung paliwanag ng Malacanang, no, grabe. Marami daw buwis, mga kababayan, no, na makukuha nila, makikitain ng gobyerno dahil dito sa online gambling, mga kababayan. Ngayon sa pagdami nito, no, itong mga online gambling platform, sabi ni Claire Castro, malaking tax ang nakolekta ng gobyerno, at ito namang pinangtulong doon sa mga kababayan nating mahirap. At nung panahon ni PRRD, mga kababayan, ganito din yun, no, itong sabong, online sabong, ang ingay-ingay nitong mga anti-Duterte noon. At ngayon wala na si Duterte, at ito nang pumalit kay Marcos administration, itong mga online gambling na iba't ibang klaseng gambling, mga kababayan, online casino. Pero yung Malacanang ay parang ipinagtanggol pa nila na marami silang kikitain na tax, mga kababayan, no? Kaya nga po yun yung dahilan, yung Pogo noon ni Pangulong Duterte na dati ay illegal, pero ginawa nilang legal, no? Niregulate nila, mga kababayan, yung Pogo. Pero yung mga tumataya noon, mga kababayan, hindi mga Pilipino, no, nasa ibang bansa, offshore yung
Pogo, no? Yung nandito lang yung operation sa Pilipinas, pero nandun sa ibang bansa yung mga tumataya. Pero ngayon, tinanggal na yung Pogo dahil sa mga krimen na kaakibat, no? Itong mga nangyayaring mga kriminalidad, kaya tinanggal na nilang Pogo. At pati yung online sabong. Pero yung paliwanag ngayon ng Malacanang ay kikitain or marami daw buwis na makukulikta at pangtulong doon sa mga Pilipino, mga kababayan, which is yun din naman yung reason nung panahon ni panahon ni Pangulong Duterte, no, bakit nila ni-regulate yung Pogo dahil may mga buwis silang makukulikta, mga kababayan, at magagamit dito sa pagbangon ng Pilipinas kasi ano lang ng COVID noon, bagsak ang ekonomiya at malaking tulong yung buwis na galing sa Pogo, mga kababayan. At ngayon, yung Malacanang pinagtanggol nila na wag mo nang magdali-dali daw, no, or dahan-dahan lang dito sa pag-ban, no, dito sa online gambling na ito dahil ay maraming buwis na makukulikta, mga kababayan. So walang pinagbago, yun yung dahilan bakit ni-regulate nung panahon ni Pangulong Duterte itong mga Pogo, no, at yung online sabong. Pero ngayon, wala na yung online sabong, pinalitan na ng ibang mga gaming platform, no, or ibang gambling platform, ibang laro, mga kababayan. Pero yung explanation ng Malacanang ganun din, yung dahil sa buwis, mga kababayan. At malaki naman talaga ang tax, no, na makukuha dito, mga kababayan, galing dito sa mga online gambling na ito. Pero yun nga yung reason nila, yung epekto nga sa taong bayan, pati mga estudyante, yung mga bata naglalaro na addict na dito sa online gambling na ito. Kaya sabi ni Senator Marcolita, dapat total ban na ito. Kung ibaban lahat ito, mga kababayan, lahat ng online gambling platform, dapat din iban din yung mga wetting, no, itong mga iba pang mga illegal gambling, mga kababayan. So merong paliwanag yung Malacanang na baka daw pag itotal ban ito, gumawa sila ng mga underground, no, itong mga illegal, mga kabayan, mag-guerrilla daw, parang yun nga yung dating Pogo, yung tago-tago sila, mga ganyan, illegal na operation, wala na silang license. At grabe yung Malacanang, yung napakababaw yung reason nila, mga kabayan. Kung gusto talaga nilang wala ng online gambling, meron naman tayong mga law enforcement, mga kabayan, na hulihin at imbestigahan, no, talagang i-crack down itong mga illegal na mag-operate pa rin kahit bawal na, kahit illegal na. So ay pakilusin yung mga taga-NBI. Anong silbi nun? Yung PNP, ayan. So ang galing-galing nilang maghanap ng mga kriminal, mga kababayan, no? Ang bilis-bilis silang manghuli, ang bilis nilang hinuli si dating Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy na pinagmamalaki nila. At itong mga online gambling na illegal, hindi nila magawa. So, on my opinion, mga kababayan, napakababaw yung statement ng Malacanang, no, yung kanilang take dito about sa illegal gambling. Kung ang habol nila dito, mga kababayan, yung tax na makukulikta ay pwede naman kitain yan, no, sa ibang mga paraan. At siguro yung bilyon-bilyon na tax na makukuha nila dito, kung hindi nila kinukurakot yung mga budget, mga kababayan, ay malaking tulong sana yun, no? Yung sa flood control lang, ilang bilyon yun, mga kababayan. Nasa 500 billion yung kontrata na yun, no? At iba pa, no? Hindi lang yung flood control, mga kababayan. Marami pang proyekto ng mga kinurakot ng mga politiko natin. So, kung hindi nila kinurakot yan, malaking tulong yan, mga kababayan, doon sa talagang nangangailangan, no? So, napakababaw para sa akin itong dahilan or paliwanag ng Malacanang na dahil sa sayang yung tax. At syempre, maraming mga nagtrabaho rin dito, mga kababayan, no? Ito sa mga online gambling na ito, maraming tao rin na nagtrabaho, mawalan sila ng trabaho at gawa na lang paraan nila bukas sila ng mga job fair at palakasin itong ating direct foreign investment, no? Galingan ng Marcos administration kasi ilang taon na lang siya at wala pa siyang maraming nagawa dito sa ating bansa, mga kababayan.
puro palpak naman yung mga ginawa niya. Yung flood control lang ay pinagmalaki niya noong 2024 zona. Pero ngayong 2025 ay parang nag-U-turn siya mga kababayan. Binalikan niya dito dahil palpak. At naglabas nga po siya ng mga listahan ng mga kontraktor noon na 15 kontraktor na mayroong pinakamaraming nakuhang kontrata dito sa mga flood control project na ito. At yung mga congressman pa na mga kontraktor din ay sana ay ilabas niya yung pangalanan niya kung sino-sino yung mga ito. Parang nahihiya pa siyang pangalanan kung sino-sino itong mga may-ari ng mga kontraktor na ito mga kababayan, at kung sino-sino itong mga congressman na kontraktor na sinabi ni Senator Ping Lacson na nasa 67 ito na mga congressman na mga kontraktor din na sila mismo yung nag-fund or nag-funding dito sa kanilang mga proyekto mga kababayan. So kung talagang gustong tanggalin itong mga corruption mga kababayan dito sa ating gobyerno, dapat si Pangulong Marcos mismo yung mag-initiate, mag-effort talaga mga kababayan. Kahit sino yung masagasaan, kasi alam ko marami diyang mga kaalyado niya ng mga congressman ngayon na dumidikit sa kanya ay nakinabang talaga ng husto mga kababayan dito sa mga flood control na ito. Ayan, so balik tayo dito sa online gambling. Para sa akin talagang dapat lang sana ay stricto yung ating gobyerno, no, ipatupad itong online gambling total ban mga kababayan sa lahat ng mga online gambling platform at itong mga illegal na mga sugal mga kababayan. Kung nagawa nila sa Pogo na maiingay sila noon, dami nilang criticize or kritisismo, no, kay dating Pangulong Duterte dito sa pag-regulate ng Pogo, ay sana ganun rin sila ngayon dito sa iba pang mga itong mga bagong online gambling platform na ito mga kababayan. Regardless kung sino-sino itong mga may-ari na ito, ay dapat ay wala silang sino-sino, no. Kung pag-usapan natin total ban talaga, wala nang exception pa. So unless lang meron silang pinoprotektahan na mga taong involved dito mga kababayan, no, or nakinabang dito sa mga online gambling platform na ito. So ano pong opinion dito mga kababayan sa pag-respect ni Senator Marcoleta dito sa biro ni Vice Ganda na kung saan ay nabutasan tuloy siya mga kababayan dahil yung kanyang sponsor at yung kanyang ini-endorso na online gambling platform ay iniimbestigahan na ngayon dito sa Senado mga kababayan. Ano pong opinion mga kababayan? Pabor po ba kayo na total ban dito sa lahat ng mga online gambling platform na ito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.